Okay, okay guys. Ayan, tapos na yung ating 6 kilowatt na pure off-grid setup. So, bali ang setup na ito guys ay kayang-kaya na nito ang freezer, ang ref, ah, yung mga motor natin, water pump, 1.5 horsepower. So, kayang-kaya na po niya yan. Bali, eto, tetestingin natin, papakita ko sa inyo. Ay, yung mga gusto nga pala ng ganitong setup guys, mag-message lang kayo dyan. O di kaya kontakin nyo ako sa aking number o mag-email kayo. So, yan, samahan nyo ako, tetestingin natin yung ating katatapos lang na setup. So, bali, hindi ko pa matetesting yung kanyang charging system dahil wala pa yung mga panel, ikakabit ko pa sa bubong. So, ito lang muna, testingin lang muna natin yung kakayahan niya dahil meron naman laman yung ating battery. Bali, ito nga pala guys ay apat na battery 100 Ah LiPo4. So isi-series po natin para maging 24 volts. Okay, tara samahan nyo ako, ating tetestingin tong ating bagong setup na 6 kilowatt pure off-grid. So ayan, ito yung ating pure off-grid setup na 6 kilowatt guys. Ayan oh, 6 kilowatt yan. So bali ayun yung kanyang battery. Bali temporary lang muna yung ating ginawa. Siniris ko yan, bali apat na 100 Ah. So testingin natin. Magigiling tayo ng paminta dito sa ating gilingan. Na bali ito po ay 1.5 horsepower. Buhay natin. So kapag nagbubuhay nito, laging inuuna yung ating battery. Ayan, buhay na. And then antayin natin na mag-open yung ating controller. So hindi pa natin natetesting sa panel kasi wala pang panel. So bali testingin lang natin yung ating 220. So buksan natin yung switch dito. Yan. Okay na. Then bago natin ito buhayin. Yun. Okay na? Nakikita ba? Yan. Okay. Then, ayan, nakasaksak na yung ating gilingan. Dito ako nagigiling ng paminta. So, ayan, kayang-kaya yung ating 1.5 horsepower. Tingnan natin. Kung pumapalo siya ng 935 watts. Yan o. Tingnan natin dito kung ano bang anak eh. Hindi ko makita. 5.2. Yung watts, 600. Ayun, yun. 500 to 600 watts. Accurate naman siya dito. Ayan yung kinakain. Ayan, paminta. So ayan, kitang-kita nyo naman, kayang-kaya niya yung 1.5 horsepower na gilingan ng bigas, gilingan ng paminta. So ayan oh. Ibig sabihin, kayang-kaya na niya yung ating aircon, tsaka yung kanyang rep. Galing. Ayan. Ayan, sa mga gusto ng ganitong setup, ayan, sa mga gusto ng gantong setup guys, 6 kilowatt na pure off-grid. So mag-message lang kayo. Ayan, kita nyo naman kung gaano siya kalakas. Kaya yung 1.5 horsepower. So bali, tinesting ko na to kagabi sa rep. Ayan, okay oh. Hindi man lang umiinit yung ating 6 kilowatt na inverter. Ayun. So tatanggalin na natin to.
Ayan guys, mag-message lang kayo kung gusto nyo ng ganitong setup. Pure off-grid, 6 kW, 5 kW, 3 kW. Depende sa gusto nyo kung gaano kalakas kayo mag-consume ng kuryente. So makakatipid talaga kayo. Yun nga lang, medyo malaki-laki ang gastos talaga sa una. Pero malaki ang matitipid nyo sa kuryente. Ayan, ang ating battery. Makikita nyo, 4 na battery lang yan. Kapag sinabayan pa natin ng solar panel habang katiktikan ng init, puno ang ating battery, pwede natin gamitin ng continuous yung kuryente na nagmumula sa solar panel. So hindi ho mababawasan ang ating battery. Pagdating ng hapon, pwede ka nang mag-alalay para naman meron kang reserve pagdating ng gabi. So ayan. So hindi man lang nabawasan yung ating charging, nasa 26.5 pa rin tayo. Ginamit na natin sa 1.5 horsepower, 26.5 pa rin yung laman ng ating battery ha. Yan, 26.5. So subukan natin dito. Iti-test natin yung bawat cell. Yung bawat cell ng battery kung nabawasan. So ito ay ang full charge ay 13.2. Ayan, 13.2 pa din. 13.2. 13.2 pa din. Yun, 13.2. So lahat 13.2. Overall, check natin overall. Siya ay 26.4. Oh, okay. Nabawasan lang siya ng isang piraso. 26.4 at 26.5. So, point lang yung nabawas. Isa lang. So, yun.